Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Bibigyan ko po ng reaction ang mga pasabog po ni Saldico, ang mga pinakita niya sa kanyang bidyong mali-maleta raw na pinaglagyan di umano ng pera, ha? Na idiniliver sa bahay ni Congressman Martin Romualdez at kay Pangulong BBM. Ito po, i-debunk po natin to. Subukan po nating i-debunk. Ito pong post na to ay nanggaling po kay Attorney Carlo Ibanez. Ano? Ito po kasi pinag-aaralan po nila kung paano yung mga ebidensya na ipinakita ni Saldico sa kanyang Facebook page. Ano? Nag-aakusa pa po siya, inaakusahan niya po si PBBM na siyang na tumanggap ng bilyong-bilyong pesong kickback. Ito nga po, ano? Well, bago po tayo magsimula, no? Pumalaot sa ating vlog. Paki-like, subscribe, at share ang aking Facebook page, ang aking Facebook, ang aking YouTube channel, Ramir Boulder. Ano po? Ito na nga po, ano? Ayon po kay Atty. Carlo Ibanez. So, ito na nga ang plot twist. Yung conduction sticker daw ng kotse sa picture ni Salde registered sa Davao. Ito po yun, yung conduction sticker na to. Ha? Ang gagaling talaga ng mga forensic analyst sa social media, lahat ng pixel iniimbestigahan. Natural, imbestigahan mo kung nagsisinungaling ba naman to, kung legitimo, kung lihitimo ba ang mga sinasabi ni Salde ko, o mayroong gumawa ng mga bidyong ito upang iparatang nga, no? Ikawawa naman po yung paparatangan ng mga mali-maling paratang na walang katotohanan. Kagaya nito. Kaya po kailangan nating mabirifika. Mabirified ng husto. Ha? Ano? Oh. Ito po. Ha? So, siguro familiar na po kayo dyan kasi ito po ay kalat na kalat sa social media. Ito raw po, di umano, yung mga malimaletang pinaglagyan ng pera na idiniliver daw po kila Saldico ay kila Martin Romualdez at kay Pangulong BBM. So ito po yung conduction sticker na na-verify na rehistrado pala ito sa Davao. Bakit sa Davao? Yun po ang tanong. Kung kay Saldico yan, bakit nakarehistro sa Davao yung sasakyan na nasa tabi ang mga maleta? Hindi kaya taga Davao ang gumawa ng video ng picture na yan? Ha? Nagtatanong lang po tayo. Kasi ang gusto natin po dito yung fact, yung katotohanan, ano? Hindi yung opinion ni isa, opinion ni lahat yung opinion ng mga tao, opinion ko hindi po. Hindi po ganoon. Yung katotohanan, may katotohanan ba ang mga ibinibintang ni Zaldico? Yun po ang tanong. Ano po? Pangalawa, bakit ang mga malitang ipinakita na ebidensya di umano ni Zaldico ay may mga tag price pa? Oh? Ito, tinatanong lang po natin to. Bakit may mga tag price? Oh? Ano to? Sale? Huwag nilang sabihin na bumili sila ng malita para kargahan ng pera, hindi man lang tinanggal itong mga to. Ayan. Ha? Ito po yun. Oh. Malinaw.
it is just me or does anyone else feed na yung part 3 video ni Zaldico feels less like a confession and more like a vlog. Kaya nga po, think about it, super edited ang mga video, may mga dramatic cuts and may preview snippets pa sa simula. Hmm? May mga snippets po kasi, yung mga gumaganon, snippets po yon. Ginawang 3 part kahit walang namang substantial na bago sa part 2 and part 3. Ha? At may mga dramatic sound effect na sa parang teaser ng teleserye. Kaya nga po, sinasabi ko po, yun may mga side effect pa, mga sound effect, ano, na parang mga teaser. Gumagano na. Ang overall vibe parang made for entertainment rather than evidentiary substance. Alam mo yung technique na mga vlogger para sa mahook ka, yung part 1, part 2, part 3, final reveal, ganun eh. Kung ang goal is ilabas ang katotohanan, bakit kailangan i-package na parang docu-series? Parang mas inisip pa ang audience at retention kaysa substance. Is this really about truth or entertainment purposes lang? Ito po, yun mga maleta. Kasi iimbestigahan kung totoo nga itong mga maletang to. Eh ang karamihan po rito may tag price pa. So ito po yun sinasabi ko na kotse na may conduction sticker. Nung binirify po itong conduction sticker na to, dapat kung kay saldi ko to, dito naman siya sa Maynila nakatira, dapat ito naka-register dito sa Maynila, hindi sa Davao. Eh, upon verification po, itong conduction sticker na to ay naka-register sa Davao. So, sa Davao, nagmula ang mga picture na to. At saka dapat, kung may ganitong picture, may naka-embed na date, kung anong date to. Ito na. So, 2024 pa ito. Oh. 2024, ang pinag-uusapan dito is 2025 national budget. So, naging advance. Ang 2025 national budget ay na-release 2025 din, ng January. So, ito 2024 pa. Yung mga sinasabi niya. Oh, ito pa isa ha. Hmm. Ito po, ito ang inihayag ni Attorney Carlo Ibanez sa kanyang Facebook post nitong linggo, November 16, kung saan ibinahagi niya ang plot twist sa mga litrato ng mali-maletang perang isiniwalat ni dating Ako Bicol Representative Zaldico sa kanyang video statement. Ayon kay Ibanez, ang sticker sa isang sasakyan na makikita sa isang litratong isiniwalat ay nakarehistro di umano sa Davao. Ito na. So, ano po ang katotohanan? Sa galing ng mga nag-iimbestiga dito. Ayan po, oh, ang gagaling talaga ng mga forensics analyst sa social media. Lahat ng pixel iniimbestigahan. Dapat lang kasi nagpresente ka ng ebidensya eh. Oh, ito pong conduction sticker na to na L968. L968 ba to? Oh, L968 ay registered sa Davao. So, ang L ay naka-base po ito sa Davao region. Ano? Oh, ayan po, ang maliwanag. Hmm? Napaka napakaliwanag po, napakalinaw. Ano? Oh, ito po siya, si Attorney Carlo Ibanez. Ha? Yan po. Ang
May litrato raw ng kotse na konektado sa isang pinangalanan sa post. Sabi po doon, yung conduction sticker daw ng kotse ay rehistrado sa Davao. Hmm? Ibig sabihin, ibig sabihin lang po nito, may nagsasabi na iba ang lugar kung saan dapat nakarehistro ang kotse kumpara sa sinasabi o pinapakita ng tao sa larawan. Hmm? Pero walang malinaw na ebidensya sa mismong post. Inulit lang po nito ang usap-usapan sa social media. Ano po? Oh. Kaya po, nakakapagtaka sa mga pasabog ni Zaldico. Dapat, ang sinasabi niya, yun daw po, mga malitang yun ay pinaglagyan ng pera. Sa sobrang dami ng malitang yun, naniniwala po ba kayo? Ito na nga po, oh, na hindi ka panipaniwala dahil nga po, yung conduction sticker na yan ay sa Davao mismo. Hindi kaya mga taga Davao din ang gumawa ng mga peking ebidensyang to? Oh. Ano ba yan? Chismis? Ha? Taga Davao raw. Sabi ng mga tao online, ang hilig talaga ng netizen mag-imbestiga pati pixel, tinitingnan. Ay natural para ano, malaman kung totoo nga o hindi. Parang yung lumang viral video. Ha? Yan po. Ito po siya. Isa pong magaling na investigador to. Siyempre, alamin mo. I-verify mo kung saan rehistrado yung conduction sticker na yon. Ha? Kaya po, ako'y wag po tayong basta-basta maniniwala kapag naglabas ng mga ebidensya. Dapat po nating pag-aralan yung mga ebidensyang inilalabas. Kasi ito po yung totoong mukha ni Saldi ko. Oh. Yan po ang totoong mukha niya. Nakita nyo po sa video, medyo payat siya. Hmm? Ano yan, pumayat? Ha? Kaya po, nakakapagtaka talaga yung mga itsura ng nasa video ni Zaldico ay hindi tumutugma dito sa kanyang itsura dito. Ha? Iba yung itsura ng kanyang mukha sa video. Kung titignan po niyo, papansinin yung maigi, medyo payat po yung Zaldico na nasa video kung ikukumpara nyo sa picture na ito. Hmm? Ito pa. Oh. Credible daw si Zaldico. Dapat paniwalaan lahat ng sinasabi niya. Honest siyang tao. Yari, yan ang sabi ng kampo ni Duterte. Kampo ni Duterte, oo, kasi sila nga mismo ang nagsasabi. Pero nung mga nakaraang buwan, tinitira ni VP Sara ito dahil sa raw po siya ang isa sa mga sangkot sa mga maanumalyang pagbili ng laptop computer sa Department of Education na punong-puno rin ng anomalya. Tapos sasabihin nila ngayon, credible. Ah. Ayan. Ayan. Marcos Maleta. Marcoleta. Ayun na. Alam na natin kung sino may pakana ng lahat. Ayon po kay mismong
mismo Attorney Carlo Ibanez yan, ha? Hmm. Ito ang inihayag ni Attorney Carlo Ibanez sa kanyang Facebook post nitong linggo, November 16, kung saan ibinahagi niya ang plot twist sa mga litratong malimalitang perang siniwalat ni dating Ako Bicol Representative Zaldico sa kanyang video statement. Ayon kay Ibanez, ang sticker ay isang sasakyan na makikita sa isang litratong isiniwalat ay nakarehistro di umano sa Davao. Hmm. Ayan po, kitang-kita po. Pwede nyo pong i-verify ito sa LTO, sa Land Transportation Office, kung saan. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Maggagawa kayo ng isang ebidensyang peke, galingan nyo nang hindi kayo na huhuli. Hindi nyo na pwedeng baklasin to. Kasi conduction sticker yan. Pag inilabas mo yan, wala kang conduction sticker, huhulihin ka rin ng LTO. Sige nga, ano na? Oh, ito po yung mukha ng ah, ni Saldico. Kung ikukumpara mo doon sa kanyang iba pang litrato, malayo. Ano? Maliit ang liig niya rito. Doon sa kabila, halos magkadikit yung liig at balikat. Tingnan natin. Ayan, oh. Di ba po ang layo? Ito yung picture nung nandito pa siya sa Pilipinas. Ngayon, lumipas. July, August, September, October, November. 4 na buwan lang, ganito na yung itsura niya. Ano po? Ayan po. Tayo nagtatanong lamang. Ano po? Kayo po ba naniniwala kayo na ito si Saldico? Kung ikukumpara mo dito sa kanyang picture dito, yung ikukumpara mo yung kanyang ngipin dito sa baba. Oh. Yan, kinukumpara po talaga yan dahil nga para makita kung authentic ba yung picture, yung itsura, yung video. Ano po? Ayan. Okay. Ang akin lang po, dapat lumabas yung katotohanan, hindi pawang kasinungalingan. Paparatangan nyo na tumatanggap ang si BBM. Malayo naman sa katotohanan. Kung siya tumatanggap, bakit siya magpapaimbestiga? Mahuhuli at mahuhuli siya eh. Kung talagang kasama dito, kasabwat si BBM dito, dapat pababayaan niyan. Hindi siya gagawa ng commission upang mag-imbestiga sa lahat ng scam na yan. Tama po ba? Hmm. Pangalawa, yung binibintan nilang 100 billion daw di umano na tinanggap niya. 100 billion, tapos magbibito siya ng 194 billion para sa ano yung pina-insert niya di umano kay Zaldico na 100 billion kung mabibito rin lang ng 194 billion. Wala, bali wala. Isipin po ninyo, kung ikaw magpapa-insert ka kay Zaldico, halimbawa ikaw ang presidente, kalaunan pa nung nakita mo, ano, yung mga hindi kailangan, nagbito ka ng 194 billion. Bali, wala yun, pina-insert mo. Di ba? 194 yung nabeto. Yung in-insert, na di umano sabi ni Zaldico is 100 billion. Tinagkulang na. Isipin po ninyo, wag po kayong basta-basta maniniwala. Nalalabas lang po natin dito yung katotohanan.
Ano po? Sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating lahat. Tama po ba? Okay, mga kababayan, sana nagustuhan nyo ang aking vlog. Sana isipin nyo rin yung mga vlog, yung mga pangyayari. Mga pangyayaring yan, hmm, na wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga ikinakalat na video. Kasi mayroon pong mga informasyon, kasi marami pong nag-iimbestiga sa mga yan, mga inilabas ni Zaldico, yung IP address ng nag-upload ng video yan ay IP address na nandito sa Metro Manila. Nasa Horizon po. Yung IP address ng mga nag-upload niyan ay nandito. Kasi yan, kung kay Zaldico mismo, dapat yung IP address niya nasa ibang bansa. Siguro ipinasa sa kanya yan, in-upload yung IP address niyan, ipinasa ng nag-upload dito. Ha? Galing Davao, ipinasa rito sa Maynila, ipinasa kay Zaldico. Siguro ganon. Hindi ko rin alam. Kasi mayroon pong mga nagsasabi sa isang video, may nakita po akong video na hanggang ngayon ay tinitrace pa nila kung totoo ba ang yung IP address na galing po rito sa Maynila. Di po ba? Kaya sinasabi ko po sa inyo, wag po kayong basta-basta maniniwala. Okay? Huwag niyo pong kalimutang like, subscribe at share. Ramiro Boulder po, marami pong salamat at mabuhay po kayo.